Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. So matapos ang talo kahapon kontra sa Warriors, ang Lakers ay nalagay sa very bad spot kung saan hindi na nila gaanong kontrolado ang pwestuhan sa West dahil hawak na nga ng Warriors at ng Kings sa mga tiebreaker advantage. Kung nais pa nga nilang makapasok sa top 8 ay bukod sa kailangan nilang may panalo ang lahat ng games sila, kailangan din nila na umasa na matalo ang Kings, Warriors at Suns sa mga susunod na games ito. Ganun pa man kung titingnan nga natin ang schedule ngayon, ang Warriors ay may 3 game pa na natitira kung saan liyamado sila sa 2 games dito kontra sa Blazers at Utah Jazz. Kung may papanalo nga ng Lakers ang lahat ng games sila at matalo naman ng Warriors ng isang beses, most likely nga ay Lakers and Warriors ang 9th and 10th seed ng West. Ngunit kung magpapatuloy nga ang mainit na performance ng Warriors at mawawali sila ang last 3 games sila, at mangyari ang inaasahan ayon sa mga betting odds sa matatalo ang Kings sa Pelicans at Phoenix Suns, ang magtatagpo nga sa knockout game ng play-in tournament ay ang Lakers at ang Sacramento Kings. Ito nga ang team na hindi nila matalo, partikular na si Anthony Davis ay wala pang ang panalo kay Domantas Sabonis, kaya naman tiyak na hindi ito magandang matchup para sa Lakers. Ang makaharapan team na hirap silang talunin this last few years ay hindi ang matchup na inaasahan ng madami sa kanilang mga fans. So ayun nga po mga kaibigan, kung titingnan natin ang schedule, most likely nga ay Lakers and Warriors o kaya naman Lakers and Sacramento Kings sa magtatapat sa knockout game ng play-in tournament sa Western Conference. Sa palagay nyo ba ay kakayanin na ng Lakers ang Kings kung sakaling sila nga magkatapat? Habang ang Dallas Mavericks naman ay talagang pinaglalaban nga na si Luka Doncic ang MVP sa season na ito. Kanina nga bago magumpisa ang game nila kontra sa Miami Heat, lahat ng player ng Mavs bukod kay Luka Doncic ay nakasuot ng warm-up t-shirt na nagsasabi ng Pravi MVP. Ang Pravi nga ay Slovenian and Serbian word for real. So ibig sabihin nga nito ay real MVP. Walang duda nga na deserving si Doncic ng award. Historic season nga pinapakita niya ngayon, averaging 34 points, 9.2 rebounds, and 9.8 assists per game. Yan nga ang pinakamataas na points plus rebounds and assists sa NBA since the NBA-ABA merger. Ang Mavs ay may chance din na umabot pa nga hanggang sa 4th seed ng Western Conference, ngunit hindi nga talaga magiging madali na manalo ng MVP dahil ang kanyang matalik na kaibigan and 2-time MVP Nikola Jokic ay patuloy pa rin na nagdodomina. Kanina nga ay nagtala pa lamang siya ng 41 points, 11 rebounds, and 7 assists on 16 of 20 shooting sa field. That is 80% mga kaibigan. Ang Denver Nuggets nga ay nasa tuktok na ngayon ng Western Conference. Sa mata ng madami ngayon, ang MVP ay 2-man race na lamang sa pagitan Joker at Luka Magic, with Jokic leading the way. 2 more games para sa Mavs at Nuggets. Sino ba sa palagay nyo magwawagi ng award na ito?